Hello guys, gaya po ng aking ipinangako, maglalabas pa po ako ng isang video para po sagutin yung kung aking iniwang questions. Sapagkat sa mga nakakaalam po ay nag-upload po ako ng 3 videos. Ang topic po is about abortion. At ito po ay pagre-review doon sa video ni Brother Melvin Sarmiento. Na dito, natutunan po natin sa video po na yon na ginawa nating part 1, part 2, part 3 kasi masyadong mahaba yung kanyang video, na ang Seventh-day Adventist ay pro sa abortion using elective abortion. So sa mga hindi po nakapanood, is pwede nyo pong panoorin yung video na akin pong pinost. Yan po ay part 1, part 2, part 3. Pwede rin po kayong dumiretso mismo doon sa page ng Reasons of Faith ni Brother Melvin Sarmiento para mapanood nyo po doon ng buo. Siguro ilagay ko na lang yung link dyan sa may description box para pag kinlik nyo is mapanood nyo po siya ng buo. At dito nga po, sad to say, ay disappointed po tayo sa mga pag-aaral na ginawa po natin at nakita po natin na ang Seventh-day Adventist ipinahihintulot po ang abortion doon po sa ating mga ospital. Paano po natin nasabi? Sapagkat noong 1970, sa isa sa mga ospital po natin doon sa may Hawaii, ay nasangkot po ang ating ospital sa pagkakaroon po ng tinatawag na elective abortion. Yung elective abortion, ito po ay bahagi ng guidelines na galing po sa ating church. In that sense, mula sa ating church, nagbigay ng guidelines doon sa ospital at yung guidelines is elective abortion. Yung elective abortion, ito po ay isang uri po ng abortion. Meron kasi nagsasabi, pansinin po ninyo, hindi daw yan abortion, kundi elective abortion. Pag sinabi pong elective abortion, ito po ay abortion, isang uri ng abortion, elective, na kung saan meron pong mga guidelines. Ayan. At ipinaliwanag nga po doon yung mga guidelines, na kung saan yung guidelines na yan ay labag sa panuntunan ng Biblia. Kaya po nasabi natin na ang Seventh-day Adventist ay pro sa abortion using guidelines. So para mas maintindihan ninyo, pwede nyo balikan na lang yung video na akin pong pinost. Ngayon, marami pong nagsisend sa akin ng mga video kasi after kong i-post yung 3 video na yan, maraming mga defender ng Seventh-day Adventist ang gumawa po ng topic about abortion. Yung iba, pinag-usapan mismo yung aking pinost, yung iba naman is related lang, o yung iba naman is nagparinig lang. Yan. Hindi tayo sasagot ng maraming video kasi sobrang dami ng mga gumawa nito at nagsisend sa akin. So, pumili na lang po ako ng isang video na sa aking pananaw o sa aking palagay is medyo malalim na pag-aaral, bagay na dapat bigyang pansin o sagutin. Yung iba naman kasi gumawa lang ng mga video related sa abortion, tapos ang binasa lang is yung mga statement, tayo ay hindi pro-abortion, kundi tayo ay pro-life, yan. Based daw sa ating statement, hindi daw tayo pro sa abortion, yung mga ganun ba? Bagay na hindi ko alam kung bakit nila ginawa yun. Siguro iniisip nila kapag naipakita nila sa atin na ang official statement ng Seventh-day Adventist is hindi po pabor sa abortion, is pwede na nila sabihin na mali yung aking video. Pero tingin ko hindi nyo lang talaga naintindihan. Wala naman akong sinasabi na ang Adventist is pro sa abortion using statement or official statement. Ang sinasabi natin, ang Seventh-day Adventist ay pro-abortion using guidelines. Kasi po, mga kapatid, meron pong dalawa yan. Meron tayong tinatawag na statement, meron din po tayong tinatawag na guidelines. Doon po sa statement, tayo po ay pro-life. Ibig sabihin, nagpapahalaga sa buhay. Anti-abortion po yan. Based naman sa ating guidelines, tayo po ay pro-choice. Ibig sabihin ng pro-choice, using guidelines, sa bandang huli, kung ang magulang o yung nagdadalang tao, yung babae, ay magpasya na ipa-abort yung bata na nasa kanyang sinapupunan, is pinapayagan po sa ating mga ospital. Ito po yung ibig ko sabihin. Siguro paliwanag natin to ng kaunti mamaya. Pero para hindi po tayo medyo tumagal, sagutin po natin o reviewin natin yung video na ginawa ni Pastor Dizon. Ito kasi yung most requested sa atin. Maraming nag-send sa akin na ito at sinabing, Brother Ray, panoorin mo yung video ni Brother Dizon dahil makikita ko daw doon na mali daw yung aking naging pag-aaral. Meron pang nagsabi na sinisirahan ko daw ang Adventist. Kaya panoorin ko daw yung video ni Pastor Dizon para maliwanagan daw po ako. So pagbigyan po natin kung yung video po ba na ginawa ni Pastor Dizon is isang video na magpapatunay na mali yung ating ginawang pagre-review
na ang Seventh-day Adventist pinapayagan po ang elective abortion. So ito po, panoorin po natin yung kanyang video. Nandito mga kapatid, atin pong pag-uusapan muli ang bagay na atin na pong napag-usapan noon pa man o kahapon at ngayon magkakaroon tayo nga ng tinawag nating part 2. May Dito po sa video na ito, part 2 na po itong ating ginamit na video ni Pastor Jason. Kasi po, pinanood ko po yung part 1 ng mga sinend ng kapatid. Marami sa mga tinalakay niya doon, wala pong sound. Kaya hindi ko masyadong narinig yung kanyang argument. Ikalawa, doon naman sa bahagi na mayroong sound, inulit niya po ulit dito sa part 2 at mas in-emphasize niya pa. Ibig sabihin, ito na po yung aking review kasi ito rin yung laman ng part 1. Mas may dagdag pa. Ibig sabihin, mas madiin pa po ito. Kaya ito na po yung aking pinili. Tuloy po natin yung video. mga punto po na amin pong gustong linawin na narinig natin sa video, which is I don't care na lamang doon sa first at saka third, kasi hindi ko po nakuha ang first at saka third videos, in fairness naman sa ating pong mga kapatid, pero based lang po doon sa kanilang pong video o kaya part 2, doon po tayo magbe-base. Ito po yung mga punto na ating pong pinag-usapan kahapon, na ating pong bigyang diin ngayon. Ang General Conference Committee ang nag-decide about abortion, hindi ang General Conference Decision. So ito mga kapatid, atin itong pinaliwanag na hindi po ito totoo. Ito po ay dinesisyonan ng General Conference Decision. At Ayan. Yung part 1, yung number 1 na kanyang tinalakay, ang General Conference Committee ang nag-decide about abortion, hindi ang GC in session. Ang sabi niya, hindi po ito totoo. Sinabi kasi sa review na aking ginawa sa video ni Brother Melvin Sarmiento, yun daw pong usapin about abortion ay hindi po umakyat sa GC in session. Kasi po sa GC Executive Committee, ito po ay napagdesisyonan na. So dito, sinasabi niya na hindi daw po yun totoo. So ituloy muna natin yung kanyang video para mabuo yung kanyang argument bago natin sagutin. hindi po yung pag-usapan maya. Number 2, sabi naman ni Mungkada, sagot dito ang ating mga world leaders, wag naman ganon. Wag naman ganon. Hindi lang naiintindihan ang puntong ito, ating world leaders ay masasangkot na. Wag na. Yan. Number 2 na pinoint niya, yung sinabi ko na sangkot dito ang ating mga world leaders. Pero yung term kasi na ginamit ko sa pagkakalala ko, sangkot dito ang ating pamunuan. Siyempre, halos same din naman, yun din naman ang ibig niya sabihin. Sabi niya, wag naman ganon. Yan. Kumbaga, siguro, ewan ko kung na-offend siya sa word na ginamit ko. Pero yun po kasi ay komento doon sa ginawa nating reaction video na diniscuss ni Brother Melvin Sarmiento. At doon po sa video ay pinatunayan niya na sangkot talaga ang ating pamunuan po doon. Bakit po? Kasi po, doon po sa hospital sa Hawaii noong 1970, ang church po natin nagbigay ng guidelines. At yung guidelines na yan, ito po yung dahilan kung bakit na isagawa sa ating hospital yung tinatawag na elective abortion. Elective abortion. Marami sa mga vlogger or mga defender po natin na tumalakay sa abortion, hindi nila halos in-emphasize yung tinatawag na elective abortion. Merong binanggit lang, merong nagpapyo ng konti, pero wala akong nakita na binuo talaga yung paliwanag sa elective abortion. Dito po nagkakaroon ng problema. Ang ginawa kasi, sa panonood ko sa mga kapatid na gumawa ng video na ang topic is abortion, syempre inspired doon sa mga video na aking pinost, ang kanilang in-emphasize, parang napansin ko lang, ang pinaka naging goal nila, ipakita lang nila yung statement natin. Ang statement is pro-life, nagpapahalaga sa buhay. Pero yung ating guidelines, yung ating pong position na elective abortion, medyo itinado po ito. Kaya kung yung isang kapatid nakapanood ng ganong video, iisipin niya na yung aking video is paninira. Bakit? Kasi ang idiniin sa video na aking na-review sa video ni Brother Melvin Sarmiento is yung elective abortion. Gaya ng aking binanggit, meron po tayong statement, meron din po tayong guidelines. Doon po sa ating statement, tayo po ay pro-life, nagpapahalaga sa buhay. Siyempre, anti-abortion po yun. Doon po sa ating guidelines, tayo po ay elective abortion. Ibig sabihin is pro-choice. Sa ating statement, tayo po ay pro-life. Sa ating guidelines, tayo po ay pro-choice. Baka isipin nyo, yung sinasabi ko pong guidelines is invento. Diniscuss na po yun ni Brother Melvin Sarmiento. Pero hindi po ako nagpakita ng reference kasi meron na rin naman kasi ako yun. Halimbawa, ito pong isa po nating aklat. Sa atin po yan. Ang title po niyan is What Does the Bible and the Church Says? Ang nag-publish po nito, pag tinignan natin dito, ito po ay published by North Philippine Union Conference. Ibig sabihin sa atin po ito. At dito po, binabanggit po o tinatalakay, dito po sa table of content, yung guidelines on abortion. Ito yung itinago ng maraming gumawa ng video na Adventist related sa abortion. Kaya akala nila, yung ating reference is invento or sinasabi na outdated o kaya naman ay mali. Kasi po tinago nila yung ating tinatawag na guidelines on abortion. Ulitin ko po, meron tayong statement,
meron din po tayong guidelines. Yung guidelines, sa atin po yan, aklat po natin yan ho. O yan, aklat po natin yan. Then dito po sa number 11 ng table of contents, binabanggit yung guidelines on abortion. Ito nga po yung diniscuss ni Brother Melvin Sarmento. Sabi ko nga, may 3 years ko yung pinag-aralan. Meron akong, yung mga reference ni Brother Melvin Sarmento, yung iba meron akong hardbound. Kagaya po nito, yung iba naman PDF. Kaya hindi po ako nag-aral nito yung pagising ko sa umaga, tapos agad, wala pang 24 hours. Hindi ho, kasi naging fair akong Seventh-day Adventist. Mamaya, basahin po natin yung nilalaman po nito para po masigurado po ninyo. Para po kayo na rin po yung makatestify na yung mga gumawa ng review related sa abortion, itinago po nila yung guidelines. Kaya po, na-insist sa isip ng mga kapatid na tayo po ay pro-life, nagpapahalaga sa buhay. Which is true naman. Pero, yung kaunting katotohanan, ay katumbas pa rin ng pagsisinungaling. Bakit? Tama na sinabi mo na meron tayong statement. Pero, meron din tayong guidelines. Etong guidelines, ito yung itinatago nila. Ito yung pinag-usapan o binanggit ni Brother Melvin Sarmento na kung saan yung mga gumawa ng review, hindi nila yung tinalakay, kaya akala nila nagsinungaling tayo sa video. Kaya sabi ko dito, sangkot dito ang ating world leaders o yung ating pamunuan sapagkat sa kanila nga po kasi galing yung guidelines. Katunayan, nasa libro po natin. Nasa libro po natin. Mamaya babasahin ko po sa inyo. So ituloy po muna natin. We need to protect our church leaders because without our church leaders, then who are we at present? Intindihin po natin yun. Tama naman yun. Tama naman yun. Kailangan nating protektahan. Pero pansinin po ninyo, ito para fair po sa lahat. Bakit pag ang ordinaryong miyembro nagkakaroon ng kaso o problema sa local church, hindi ba kapag hindi na ma-resolve sa pakikipag-usap na ayusin, hindi ba dinadala po ito o yung nasasangkot po na miyembro is ipinapaharap sa mga officers? Bakit pag ang ordinaryong miyembro, pinag-uusapan ang problema? Bakit pag ang nasangkot na is yung ating pamunuan, yung ating world leaders, bakit kailangan itago? Ito yung problema sa atin, nagiging bias tayo. Hindi ko sinabing lumabang ka sa Seventh-day Adventist. Meron kasi ako narinig na, kaya ka ba gumawa ng video na yan dahil sinisiraan mong Adventist? Gusto mo kasi na ang mga miyembro umalis? Teka muna, wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabi sa video ko na itong video na ito para lumabas kayo sa Seventh-day Adventist. Wala akong sinabing ganun. Hanggang ngayon, ako po ay isang Seventh-day Adventist. Ang totoo, mas dapat po akong paniwalaan. Bakit? Kasi sinasabi ko po yung buo. Sila po kasi kalahati lang yung kanilang sinasabi, hindi nila binubuo. Kung tunay na Adventist, maging tapat ka. Ipakita mo lahat. Kaya kung titingnan natin, nasangkot talaga ang world leaders dito, pero hindi natin dapat itago. Kaya nga isinishare po natin. At yung tao, yung bahalang mag-decide kung maniniwala o hindi. Tuloy po natin yung video. Hindi pagbalot ng tinapa ang mga sources na mga ito, kundi reliable sources. Sana mga sources natin, hindi lamang mga sikular, dapat galing din po sa atin kung anong ating stand. So dapat po mga kapatid intindihan mo irang yan. Number 4. Question niya, yung sinabi ko na yung mga sources na ipinakita ni Brother Melvin Sarmento is hindi pambalot ng tinapa. Take note ha, hindi po ako ang naglalabas ng reference. Hindi ho ako. Ang ginawa ko po ay ni-review ko po yung video ni Brother Melvin Sarmento. At sa video ni Brother Melvin Sarmento, siya po ay gumagamit ng reference. Yun po ay galing kay Brother Andrew Mitchell. Kayo na lang po bahala mag-search kung sino po yun. Yun po ay isang tapat na Seventh-day Adventist din. Sinabi ko na hindi yung pambalot ng tinapa. Siyempre, Melvin Sarmento ang gumamit. Melvin Sarmento ang gumamit. Ang ibig natin sabihin na reliable source, yung mga ginamit ni Brother Melvin Sarmento, hindi naman ang ibig sabihin is lahat galing sa atin. Ang point natin is gumamit man siya secular na reference, ito po ay hindi fake news. Unless sabihin ni Brother Melvin Sarmento, ay mga kapatid, fake news po ito. Hindi, gumamit lang ako nito pero hindi po ito totoo. Hindi po ganon. Kahit panoorin nyo yung mga latest video ni Brother Melvin Sarmento about abortion, actually, inulit niya lang ulit yung presentation kaya mas lalo kong nakita na tama yung aking ginawang pag-review. Kasi pag pinanood niyo yung mga bagong video ni Brother Melvin Sarmento, yung latest, about abortion, tinitindigan niya pa rin yung ating review. Yun pa din, wala naman siyang binago. Nga lamang, medyo nabully siya ng mga followers nito ni Pastor Cesar Dizon, kaya medyo lumambot ng konti. Pero, nandoon pa rin na naninindigan pa rin siya sa mga source na kanyang ginamit. So, tama po tayo. Ituloy natin yung video kung bakit, para baka sagutin niya kasi or pabulaanan niya kung yun bang ginamit natin ipambalot na tinapa. So ituloy natin yung pang-apat niya. As niya ay pro or pabor sa abortion. Ito pong sinabi ni Brother Ray Mongana. Ang panglima, sinabi ko, ang SDA ay pro sa abortion. Pero lilinawin ko hindi ko po sinasabi ng Seventh-day Adventist pro sa abortion using statement. Kasi po, nagtataka ko, may mga kapatid na after kong i-post yung video, nagsisend sa akin ng mga official statement natin, na para bagang hindi ko alam yun. May nabasa pa nga akong comment na, duda ako sa sinabi ni Brother Ray na 3 years may ganyan ang pinag-aralan kasi hindi niya malang alam yung statement. No, alam ko po yun. Hindi niyo lang naintindihan ng pinag-uusapan. Sinabi ko po na ang Seventh-day Adventist is pro sa abortion
using guidelines. Kasi po sa ating guidelines, tayo po ay pro-choice. At yung pro-choice, hindi po yung pro-life. Pag sinabi kasi pro-choice, yun pong may-ari ng katawan, yung nagbubuntis yung babae, siya ang magdidesisyon sa huli. Papayuhan, bibigyan ng mga Bible principle para pigilan, prangkahan salita, para pigilan siya na magpalaglag. Pero sa bandang huli, kapag ka nagdesisyon yung babae na ipalaglag pa rin, is pinapayagan po sa atin. Bakit? Kasi nga po, pinayagan sa atin yung elective abortion. At yung elective abortion, ito po ay hindi pro-life. Ito po ay pro-choice. Yan po ay nakalagay po rin mismo dito. Kaya nakaka-curious. Sana meron po kayo nito para kayo mismo makatestify. Gaya ng aking binanggit, ito po ay published ng North Philippine Union Conference. Kaya tama yung aking sinabi, hindi po ito pambalot ng tinapa. Yung pong mga source na binanggit ni Brother Melvin Sarmiento, meron po ako yung hardbound at ako mismo, pinag-aralan ko, hindi po pambalot ng tinapa. Kaya po, sinang-ayunan ko po yon. May mga binanggit sa Brother Melvin Sarmiento na reference outside sa church, secular kung tawagin, pero hindi po siya fake news. Bakit? Kasi sinusuportahan po ng ating mismo mga sources. Ibig sabihin, tama yung kanilang naging pag-aaral sapagkat may ebidensya na kinakatigan ng ating mismong mga referensya. Tuloy po natin yung kanyang video. Hindi, walang stand about abortion dahil nasa konsensya na lang yan ng bawat isa. Ito ay malaking mali. Itong limang ito ay ating kwento. Yun daw ay malaking mali. Ang tingin ko, Pastor, hindi ko alam kung sinadya mo po ito. Kasi yun pong binanggit ni Brother Melvin Sarmiento, binasa niya po kasi yung sinabi ng isang doktor na ayon po sa kanya, wala po tayong official stand. Ang time po na ito, 1970, 1971. Kaya ang sabi ni Brother Melvin Sarmiento, wala na lang ba talaga? Sabi ni Pastor Dizon is, ito po'y malaking mali. Ba't niyo po nasabi na mali? Meron ba kayong maipapakita na 1970 or 1971? May papakita po ba kayo na position na natin about abortion? O baka kasi yung sinasabi mo, bagong reference. Pero sige, pagbigyan natin. Ituloy muna natin yung kanyang video para hindi tayo humaba. Sinagot mga kapatid at uulitin po natin to. At meron po tayong idagdag na dalawang mga punto. Bagang marami pang mga punto. Palibas ay kinulang tayo ng panahon at kung pag-usapan natin lahat ng pinupunto nila, ay baka mga kapatid ay hindi po natin matapos na naman ngayon. Kasi meron tayong mahalaga at napagandang topiko na ating pong pag-usapan kasunod po nito. Nandito po ang kasunod na katanungan. Nandito po ngayon babalot ang ating pong pag-uusap. Patungkol halimbawa, sabi mga kapatid ni Brother Sarmiento, okay? 1971, kinote niya yung sulat ni Dr. James Anderson. Sabi dito, 1971, Dr. James Anderson invited by executive meeting. Itong lalaking ito inimbitahan. Nung siya inimbitahan, narinig na siguro niya ang usapan doon, sumulat siya ng sulat para kay Elder Wilson na siya po ang present president by the time sa General Conference. So ang lalaki, he wrote a letter to Elder Wilson and he said, this is the letter mga kapatid ng tao. It is my personal firm conviction which I feel is not a religious problem with question if it is moral or immoral factors. Ang reaksyon dito ni Brother Sarmiento, sabi niya, nangilabot ako nito, Sarmiento said. Nag-comment naman si Mungkada. Sabi niya, kaya pinapayagan, comment ni Mungkada, kaya pinapayagan ang abortion kasi hindi naman daw ito religious at moral problem. Ito naman ang dagdag pa niya. Sangkot ang ating mga officers dito. Sangkot ang church dito sa pagpapaintulot ng abortion. Alam niyo mga kapatid, ilang personal feeling, bago kayo mag-conclude ng mga bagay-bagay, una, i-dissect niyo muna yung sulat. Kung ano sinasabi, tingnan niyo yung ating church stand. Tanungin yung district pastor o district leader, o sa inyong mission o conference, o sa union o division, total malapit lang naman yan dyan. Mas maganda siguro pag-usapan muna ninyo ng maayos kasi ang pinag-uusapan dito, church leaders at saka stand ng Seventh Day Adventist. Baka mamaya, inyo pong masabi, ay mali pala ako, tapos kumalat na sa mass media. Ang punto ko, bago niyo yan dalahin dito, pag-usapan niyo muna dyan. Binasa lang ni Brother Melvin Sarmiento, kinote niya lang. Ano yung pinagsasabi po ninyo? Ba't kung saan kayo nakarating? Pansinin po ninyo, binasa lang naman ni Brother Melvin Sarmiento yung reference, yung sulat ni Dr. James Anderson. Ano yung pinagsasabi nyo na dapat pag-usapan ganito, ganyan? Masyado naman malayo sa ating pinag-uusapan. Para bagang pinalalabas po ninyo na mali yung, ewan ko parang ganun ang naging dating sa akin. Yung pong binanggit ni Brother Melvin at saka yung kinoment ko, ito po ay reaksyon doon sa reference na binasa ni Brother Melvin Sarmiento. Isa po itong doktor ng Seventh-day Adventist, Dr. James Anderson. Nagbigay siya ng sarili niyang conviction.
mababasa mo naman po dyan kung ano yung totoo eh. Papadating mo pa ba kung saan yan? Kahit kanino mo ipabasa, madaling intindihin. Hindi kailangan umabot kung saan-saan. Bagamat hindi naman mali, pero nakakatawa lang na sa isang maliit na bagay, palalakihin natin, papaabutin kung saan-saan, na kung saan babasahin mo lang naman, maiintindihan mo rin naman. Tuloy po natin, baka meron siya kasing pinupoint dito. Baka wala pa nga siguro kay pastor na pinag-usapan niyo ito bago niyo i-discuss dito. Bakit? Sa halip na makakatulong tayo sa church, ay napunta patuloy at nasagla pa sa malaking suliranin tulad nito na ipinadala sa akin kung ano daw masasabi ko. Nung pinanood ko itong mga kapatid, kung kayo kinalibutan dito sa tinatawag yung abortion, kinakalibutan ako, ang tawag nito, nangingilabot ako sa inyong mga komento. Bakit? Yan ang ating pag-usapan. Nangilabot daw siya. Nangilabot daw si pastor sa aming komento. Eh anong i-comment po namin? Positive. Eh negative yung negative yung sulat eh. Eh kaya nga lang, talagang kikilabutan ka talaga eh. Kahit nga po kayo, kinilabutan eh. Ang problema, ang diniin nyo yung aming comment. Eh yung aming komento, galing mismo dun sa sulat. Dapat yun po yung inyong kinomentuhan o diniin. Ang problema, ang gusto nyong palabasin, mali yung aming komento. Pero hindi nyo naman pinansin yung sulat. Wala hong mali sa aming komento. Kaya nga kami kinilabutan kasi negative po yung sinabing statement ng isang doktor po natin. Wala hong mali dyan. Alam nga namang mag-comment kami ng positive pareho. Eh negative yung comment, mas nakakakilabot po yun. Oh, kaya tingin ko walang walang point. Walang point. Walang point sa totoo lang. O tuloy po natin yung video. Number two, ang usapin tungkol sa abortion hindi dinala, hindi nakaabot sa General Conference Decision. Kasi dapat makaabot ito sa Conference Decision sa kadahilanan na ang General Conference Decision is the voice of God, hindi yung General Conference Committee lamang, kundi represented ng lahat ng mga mananampalataya, buong mundo at natipon sa isang lugar kung anong napagkaisan, then that is the voice of God. And now, ito ng abortion ay pinag-usapan at dinesisyonan lamang ng Executive Committee ng General Conference, hindi umabot sa General Conference Decision. Ang tanong, totoo ba ito? Yan. Hindi. Binanggit niya ulit yung usapin tungkol sa abortion ay hindi na daw po umabot sa incession. Kaya ang tanong niya, totoo ba ito? Siguro gusto niyang palabasin na hindi ito totoo. Pero para malaman natin ang totoo, ipagpatuloy natin ang video. Hindi nga ba nakaabot? Hindi nga ba dinesisyonan? Ito ang mga sources na maaaring ninyong pag-aralan. Yan. Proposal. Nagbigay siya ng question, hindi ba totoo? Hindi nga ba talaga umabot? So, para sagutin yon, nagbigay siya ng mga reference. Hindi ko alam kung namamali ako sa interpretation sa kanyang drive. Para niyang sinasabi na ito po yung sources para malaman niyo yung totoo. So, sinasabi mo ba dito, Brother Dizon, Pastor, na itong mga reference na ito ay nagpapatunay na umakyat sa incession, yun pong usapin about abortion? Tingnan natin, baka namamali lang ako ng point, pero obviously parang ganun yung gusto niyang palabasin, kaya pinakita niya itong mga reference. Tuloy po natin. The Adventist Statement on Abortion, a Christian Woman Perspective on Abortion, Prime and U.S. Abortion Law Supreme Court, signs Geoscience Research Institute calls, an open letter concerning Adventist abortion guidelines, a clinical Eucharist perspective and creating a new abortion statement, propose, okay? Sunod, abortion rates and ratio continues, our abortion guidelines, abortion law, amidst growing criticism, Adventist Church works to clarify its stance on abortion, the Seventh-day Adventist Church official guidelines on abortion. Mga kapatid, dito sa pinakauli, nakalagay dito ang the Seventh-day Adventist Church official. Meron pinag-usapan, kaya nga meron tayong official guidelines at official mga kapatid na stand kung tayo ba ay pro or hindi tayo pro-abortion. Payag ba tayo o di payag? Nagkaroon ba ng decision ang General Conference of the Seventh-day Adventist Institution? Ang sagot, yes. At ito mga kapatid ay ginawa sa ating annual meeting session sa Silver Spring, Maryland, October 12, 1992. Now, ating tingnan. Wait lang ha. Wait lang ha. I-absorb ko muna yung video. I-absorb ko muna ha. So, balik natin ng konti. Sinabi niya, meron kasi binanggit na video si Brother Melvin Sarmiento na itong usapin about abortion, hindi po ito nakarating sa in-session. Doon lang sa Executive Committee. Yung Executive Committee, ito po ay binuo ng in-session. Ito po ay second highest. Pangalawa po ito. Sunod po sa kanya yung in-session. Kaya hindi po ito ordinaryong committee. Executive Committee po ito. Na dito po pinag-usapan yun pong usapin about abortion. Then dito po na final. Ayon po sa video ni Brother Melvin Sarmiento. At hindi na po ito umakyat sa in-session. Ngayon dito sa video na binabanggit ni Pastor Dizon, pinabubulaanan niya. Madali na maintindihin kahit ulit-ulitin niyo yung video. Paano niya pinabulaanan? Nagbigay siya ng mga reference. Pansinin po ninyo, nagbigay siya ng mga reference. Pero tingnan niyo po maigi, yung mga reference karamihan puro 2019. Ibig mo ba sabihin, Pastor, 2019 nagkaroon ng in-session? Yun ba ibig mo sabihin, Pastor? Parang
bago sa akin. In session 2019, actually, yung ibang mga binanggit dito, yung iba lang ha, hindi naman lahat, meron po ako netong hardbound. Wala lang akong time magkalkal. Marami kasi akong libro dito. Meron ako yung ibang binabanggit niya kasi yung mga date naman yan is mga bago. Hindi naman yan mahirap hanapin. Mag-type ka lang dyan sa internet, Seventh-day Adventist and Abortion. Yung ibang reference na yan maglalabasan, hindi naman yan nakatago. At dyan sa mga yan, bukod sa yung date, masyadong malayo sa pinag-uusapan na wala tayong official stand, 1970, 1971. Yung pong mga pinagsisend nyo pong reference, 2019, sobrang layo. Hindi yun yung pinag-uusapan, hindi yung panahon ng 2019 reference. Tapos, ang medyo nakatawag ng pansin sa akin, itong nasa baba. Ang sabi niya, nagkaroon daw ng full in session, ang evidence niya, itong nasa baba, the Seventh-day Adventist Church Official Guidelines on Abortion, approved and voted by the General Conference of Seventh-day Adventist Executive Committee at the Annual Council Session in Silver Spring, Maryland, October 19, 1992. Ang tanong, tama ba yung sinabi ni Pastor na ito po ay full in session, na pagdesisyonan, umakyat daw sa full in session? Wrong! Mali po. Bakit? Kasi po, yung pong reference na ito, hindi po ito full in session. Hindi po ito General Conference in session. Yun kasi yung dinadrive niya. Gusto niyang patunayan na umakyat daw sa in session at napagdesisyonan. Yung binabanggit po dito is annual council. Nakalagay mismo sa reference, hindi po ito full in session mga kapatid ha. Hindi po ito full in session. Ang nakalagay po dyan, annual council session in Silver Spring, Maryland, October 12, 1992. Itong 1992, yung pinag-usapan dito, ito po yung, hango po ito sa 1970, 1971. Yun pong elective abortion na nanalo. Na mula sa 1992 magpahanggang ngayon, nandito rin po yan actually. Nandito rin po yan. Ibig sabihin, ito pong 1992 na pinag-usapan po dito, bukod sa hindi po ito in session, ito po ay executive committee. Nakalagay po mismo dyan, Nakalagay po mismo dyan. Anong katunayan na hindi umakyat sa in session? Kasi nga po, nakalagay na po dyan, Seventh-day Adventist Church Official Guideline on Abortion. Ibig sabihin, official na to. Itong usapan na ginawang official, executive committee po ito eh. Hindi po ito yung hindi po ito yung every 5 years. Annual council session po ito. Napansin nyo, masakit sabihin pero pandaraya ito eh. Ito ba yung sinasabi nyo mga kapatid na panoorin ko? Dahil mas malalim? Paano mas malalim? Napakasimpleng reference, dinadaya tayo. Linawin ko mga kapatid ha. Ito pong binabanggit ni Pastor, lahat itong reference for 2019. Ang pinag-uusapan kasi natin dito is wala tayong official stand 1970, 1971. Then nagkaroon ng Executive Committee 1992. Ito nga po yun yung Annual Council. Pinalalabas ni Pastor Dizon na ito yung umakyat sa in session. Hindi po yan. Kasi ang nakalagay Seventh-day Adventist Church Official Guideline on Abortion approved. Pansinin po ninyo. Approved and voted by the General Conference of Seventh-day Adventist Executive Committee. Hindi po full in session. Ulitin ko yung part na binanggit ni Pastor. Sabi niya kasi, umakyat daw. I-rewind ko ng konti ha. This church works to clarify its stance on abortion, the Seventh-day Adventist Church official guidelines on abortion. Mga kapatid, dito sa pinakauli, nakalagay dito ang the Seventh-day Adventist Church official. May pinag-usapan, kaya nga meron tayong official guidelines at official mga kapatid na stand kung tayo ba ay pro or hindi tayo pro-abortion. Payag ba tayo o di payag? Nagkaroon ba ng decision ang General Conference of the Seventh-day Adventist in session? Ang sagot, yes. At ito mga kapatid ay ginawa sa ating annual meeting session sa Silver Spring, Maryland, October 12, 1992. Now, so ito talaga kahit anong paulit-ulit mo, ito talaga ang dinidiin niya. Yung full in session daw, ito yung annual council in session in Silver Spring, Maryland, October 12, 1992. Hindi po, Pastor, hindi po. Mga kapatid, hindi po. Hindi po yan full in session. Ayan na nga po, nababasa nyo na nga, Seventh-day Adventist Church Official Guideline. Napag-usapan, yes, 1992. Kasi po noong 1970, 1971, wala nga official. Kaya nga po, pinag-usapan siya 1992. At yung nanalo po dito, pansinin po ninyo, ang nanalo po dito, hindi pro-life ang Seventh-day Adventist. Elective abortion po ito. Nanalo po yung elective abortion. Meron po ako niyan dito. Meron po ako niyan dito. Kaya yung ipinaglalaban ni Pastor, palagay na natin, granting na natin, na ito po ay umabot sa in-session. Nanalo po, yung pinag-usapan po dito na napag-usapan, panalo po yung botohan na elective abortion. Yung elective abortion, ito po yung may guidelines na pinapayagan ang abortion pasok doon sa guidelines. At yung mga guidelines na yun, hindi po yun yung between life and death lang ha. Ito kasi yung dinidiin lang ng ibang mga gumawa ng video na related sa abortion.
Pinapayagan daw sa ating guidelines yung abortion, ang pinapayagan lang daw is yung halimbawa, pwedeng mamatay yung bata, yung nanay, pwedeng mamatay yung nanay kapag itinuloy yung pagbubuntis. Between life and death, mamimili, kaysa naman silang dalawa mamatay kasi pag hindi inalis yung malalason din ang katawan ng nanay. Hindi lamang po yun. Yun pong guidelines, number 1 lang po yun. Meron pa pong iba. At yung iba po doon, hindi na po pabor sa prinsipyo ng Biblia. Kaya nagtataka ako, talagang dinidiin ni Pastor, mapatid, ito yung pambalot ng tinapa. Yung source, hindi yung interpretation. Lilinawin ko po ha. Ito pong binanggit ni Pastor, basahin nyo ng maigi, hindi po ito full in session. 1992 po ito. At ito po ay annual council. Hindi po ito full in session, annual council session in Silver Spring. At yung nanalo po dito, elective abortion. Pro-choice po ito, hindi po ito pro-life. Ito pa ngayon nagdidiin sa posisyon ng video na ipinus ko na tama yung aking sinasabi na ang Adventist pro-abortion using guidelines. At nanalo po yun dito po sa Executive Committee. Nandito po yan mga kapatid. At ito, hindi ito pambalot ng tinapa. Ang ulitin ko ulit, kahit parang siraplakan na ako. Ang ano po dito, ang nag-publish po nito, North Philippine Union Conference. Kaya dito po, sablay po si Pastor. Ito ba sinasabi nyo na malalim na pag-aaral? Nagkamali daw ako, panoorin ko yung video na ito. Maging fair naman tayo. Pare-pareho tayong mga Seventh-day Adventist Pagkatapos ganyan po yung gagawing review. From the top po mga kapatid, hindi po talaga umabot. Bakit? Kasi nga po, naging official guidelines na yung voted tsaka na-approve sa Executive Committee. At dahil naging official guideline na po yan po ay nagpapatuloy sa atin. 1992 po yan, pero meron po ako ngayon. Sipin nyo po yan. Kaya po, masakit sabihin, pagsisinungaling po ito sa referensya. Mas malala po ito sa lahat ng mga na-review ko. Sa totoo lang, ang sakit. Kasama ko sa Seventh-day Adventist. Kung gusto mo lang pabanguhin ang ating church, wala namang problema. Huwag naman sa ganitong paraan, Pastor. Huwag naman sa ganito. Harap-harapan po yan basahin ko lang ulit para hindi kayo malito. Seventh-day Adventist Church Official Guidelines on Abortion, approved and voted by the General Conference of Seventh-day Adventist Executive Committee, not full in session. At ito po ay annual council session in Silver Spring. Hindi po ito yung ginaganap every 5 years. At ang nanalo po dito, 90%, sinabi ni Brother Melvin Sarmiento, pabor ang elective abortion. Kaya nga po hanggang ngayon, tayo po ay kumakatig sa tinatawag na elective abortion. Na yung mga nag-review mga Adventist about sa elective abortion, puro bias. Ang tinakil lang nila is number 1. Kasi po, yung elective abortion, ito po guideline on abortion. Yan guideline on abortion. Meron po tayo niyan. At dito po sa guideline on abortion, meron pong 7 po dito. Ito yung mga pinagbabasa ni Brother Melvin Sarmiento. At hindi po ito yung number 1 lang na sinasabi nila na between life and death. Hindi po yung ganon. Kaya namamali po dito si Pastor sa pagsasabing ito daw po ay ebidensya na umakyat sa full in session. Mga kapatid, pasensya na kayo pero kasinungalingan po ito. Kayo na bahala tumimbang. Kayo na bahala bumalance kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Basahin nyo lang na maigi yung referensya, hindi na kayo maliligaw.